Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, kahapon, meron tayong na-react ng video. Naalala niyo yung mga bata na kinutusan nung PWD? Tama. Naalala niyo yun? Yung nasa doorbell camera tapos may dala-dalang tissue paper yung pinunasan yung doorbell camera tapos ito pala yung full context nun kasi yung link na pinasa sa akin, yung video na pinlay ay putol-putol na. So, hindi natin maintindihan yung context. Although na ano pa rin, no? Inaano ko pa rin na mali talagang manakit ng bata. Pero medyo naiintindihan ko na yung full context. So, ito yung video na nabalita na siya eh. So, ito yung pangyayari. Panoorin natin. Kinutusan, itinulak at pinagsisipa ng isang lalaki ang mga kapitbahay niya sa San Pedro, Laguna na pawang mga bata. Ang insidente nakunan sa doorbell camera at nakatutok si Von Aquino. Sa kuha ng CCTV sa San Pedro, Laguna noong September 11, makikita ang tatlong bata na nasa tapat ng gate na ito. Nilinis ng isa sa kanila ang lens ng CCTV. Maya-maya, dumating ang kapitbahay nilang babae at kinausap ang tiyuhin ng isa sa mga bata na ka-video call nila. Sabi kami yung bata na yan, bastos. So, ang may ka-video call yung bata, no? Tapos, kinausap netong pag sabi mo yung bata na yung bastos, di ba? Bastos, sabi, dinidirahan ako. Baka kami ising-ising. Umanang ka naman, ang bata-bata pa. Sabi mo, dito, umakyat na lang po ako dyan eh. Mama, akong ginagawa, kakatok lang ako dito. Sabi mo, akyat ako dyan. Habang pinagsasabihan sila ng babaeng kapitbahay, Sumasagot din yung bata eh, no? Yan, umulit uli. ang bata na nasa tapat ng gate na ito. Nilinis ng isa sa kanila at kinausap ang tiyuhin ng isa sa mga bata na ka-video call nila. Sabi kami yung bata na yan, bastos. Bastos, sabi, dinidirahan ako. Baka kami ising-ising. Umanang ka naman, ang bata-bata pa. Sabi mo, dito, umakyat na lang po ako dyan eh. Mama, akong ginagawa, kakatok lang ako dito. Sabi mo, akyat ako dyan. Habang pinagsasabihan sila ng babaeng kapitbahay, dumating ang asawa niya. Tinulak ang isang bata at kinutusan ng isa pa. Toink, malakas nun ah. Makinig ka, yan ang CCTV, reklamo ka. Pag sinasuwi kayo, tumigil na kayo. Ha? Ano yung iyak mo? Ha? Susunod ka sa akin. Sige na, pasok ka naman sa loob. Gusto ko kumugtong ka rito, yung bunga na may sarado mo, ha? Anong iingin ninyo? Hindi na kayo makatulog sa inyo. Habang papasok ang bata sa gate, sinipa siya ng kapitbahay na lalaki. Nang malaman at mapanood sa kuha ng CCTV ang nangyari, inireklamo sa barangay ng tiyahin ng isa sa tatlong bata ang nanakit na kapitbahay. Nakausap din namin ang mga kaanak ng tatlong bata. Masakit din po sa amin na ganun. Kasi sa bahay namin talaga hindi po siya sinasaktan. Nakita ko yung paano niya sinaktan yung bata. That's way too much. Kawawa yung apo ko, ginanyan niya eh. Depensa ng kapitbahay, ipinagtanggol lang niya ang asawa at anak nang marinig niya ang pakikipagtalo nito sa mga bata. Pagdating ko rito, pag park ko sa garahe, aabutan mo yung ganong sitwasyon na yung yung pamilya mo ganon. So siguro, pumutok yung fuse natin, sabihin natin ganon. Pagkutos sa bata, aminado po tayo doon. Bago ang insidente, kinuwento ng kapitbahay na ilang buwan na nilang napapansing maingay ang mga bata na nakakaabala sa online study ng kanilang anak at sa kanilang pagtulog. Do you feel sorry po? Oh, of course. Kasi kung saan ako maingay dyan, na may kumutos din, di ba, medyo magalit ka rin. Handa naman daw humingi ng paumanhin ng nanakit na kapitbahay sa kanilang mga magulang. Pero ang mga kaanak ng mga bata, desidido raw maghabla. Gusto lang namin bigyan ng leksyon yung ginawa niya kasi Inaasahang maghaharap-harap ang mga sangkot sa barangay sa Lunes. Laguna. Hindi po sila nakapag-areglo, bababa po yan sa CSWD or sa PNP, choices po ng complainant.
Ayon sa Council for the Welfare of Children, ang component na or element na tinitingnan ng batas dito is if the act was committed to demean, degrade, or debase the intrinsic worth of the child. hinikayat nila ang publiko na Takok. tumawag sa CWC Hotline 1383 kung may ire-report na kaso ng pag-abuso sa mga bata. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Ako naman, hindi ako pabor doon talaga. Hindi ako pabor doon na nasaktan yung bata. However, ito personal experience dito. Kasi matatanda na yung mga matatanda na yung mga bata dito eh. Mga kaidaran ko yun eh. And then naalala ko nun before, di ba nasa baba pa yung opisina ko dati? Nasa baba pa. Nagtatrabaho kasi ako. Kaya ang trabaho ko, ginagawa ko gabi eh. Kasi pag gabi kasi tahimik eh. Naalala ko nun, nung wala pa akong gate. Kasi recently na lang ako nagkaroon ng gate eh, para yung mga pusa ko hindi lumabas. 'Di ba? Kasi sometimes yung mga pusa ko, minsan kinikidnap, 'di ba? 25 po kasi yung pusa ko eh. Marami akong pusa. Kinikidnap, ginawa ko, nagpa-gate na ako. Pero nung wala pa akong gate, ganyan din ang naranasan ko. Napakaingay talaga ng mga naglalaro na bata. Ang hindi ko naiintindihan, bakit sa harap namin paboritong maglaro? Dito sa harap ng bahay ko. Pati yung kapitbahay ko na apektuhan din eh. Maingay talaga sila. As in, alam mo yung nag-aasara na bata ng ingay-ingay? Yung hindi mo matapos-tapos yung ginagawa mo. At sometimes, let's say, galing ka sa trabaho, puyat na puyat ka, tapos, dito sa taas kasi mainit pagka tanghali eh. Mainit dito eh. So, doon ako iidlip sa baba. Yun din, ang ingay nun. Yung tawanan nila. Tapos sometimes, di ba, pag ang bata ay yung pag kinukulit, yung iirit ng malakas, yung talagang ganon. Tapos, sasabihin, pagsasabihan ko, huwag kayo maingay. Opo, sige po. Nagko-comply naman, tapos mamaya, iyan na naman, Tapos tatanungin mo, bakit hindi kayo doon sa inyo maglaro? Tapos sasabihin ganon. Kasi po doon pagagalitan kami eh. Anak ng patola naman, dito ba sa tingin nyo, naiintindihan ko yan. Nakaka-bad trip talaga yan. Dumating din ako sa punto na meron akong hahampasin na bata sa labas na sobrang kulit. Dumating nga yung time, yung sa harap, di ba, alam niyo yung metro ng tubig. Metro ng tubig namin. Ang ginawa, tinungtungan yun, ginanon, nabali yung tubo. Nung nabali yung tubo, di umaawas yung tubig. Wala akong tubig dito sa loob. Yung magulang walang pakialam. Until such time malaman niya na nakasira yung anak niya. Tapos ang ginawa lang ng magulang, nagbigay lang ng teflon, ako na doon bahala magpaayos. Gago, di ba? Hindi kasi sometimes, ang maya advice ko, yung mga bata kasi, turuan nyo maging mahiyain. Hindi, turuan nyo magkaroon ng hiya sa mga tao na, sa ibang tao. Yung maging aware sila na may maaabala ba sila. Kasi, may pagmamalaki ko naman sa mga magulang ko. Yung mga magulang ko ayaw na nangangapit bahay kami eh. Yung tatanghod sa kapitbahay, yung 'di ba dati uso sa probinsya yung makikinood ng TV sa bintana. Ayaw na magulang ko yung ganon. 'Di ba? Yes, yung iba siguro nararanasan niyo yung makikinood sa kapitbahay yung sa may bintana. Kasi pagka nasanay yung bata sa ganon, yung parang alam mo yung hindi na nahihiya. Tapos tinuruan kami ng magulang namin na yung parang yung may maaabala kayo. Maging aware kami na may maaabala kami. Kaya pag halimbawa pag may bola kami, may basketball, alam mo yung kahit maliliit pa lang kami, parang uy, wag ka maingay, may nakatira diyan. Yung parang ganon.
Nagawa ng, kahit ba naman na masama ang ugali ng tatay ko, naturuan kami na ganun. Yung irespeto yung space ng iba. I don't know kung ginagawa nyo sa ano. Yung paglalaro ng bata, normal yun eh. 'Di ba? Yung maglalaro. Pero make sure na walang maaabala sana. 'Di ba? Now, do sa part naman nung lalaki na nangutos, mali talaga. Kahit saan tayo pumunta, mali talaga yun. However nga, yung pinanggagalingan niya, naintindihan ko dahil naranasan ko talaga yun. Lalo na pag pinagsasabihan mo, minamak ka pa nung bata. Nakakapundi, alam mo yung naghalo na yung pagod mo, yung puyat mo, tapos alam mo yung may deadline ka na hindi mo matapos-tapos kasi ang ingay sa labas. Kaya nung nagpa-gate ako, medyo nabawasan naman yung at siguro at the same time tumanda na rin yung yung mga may ingay na bata eh. Wala na ngayon dito yung tsaka napagmitingan na rin sa homeowners yun eh. Kasi unfair. Biruin mo, di ba sasabihin, ba't hindi kayo doon sa inyo maglaro pagagalitan ka? Pero doon sa ibang bahay, gustong-gusto nila maglaro. Para bang wala silang pakialam. Yung mga magulang dyan, isama din nyo sa sa magulang. Ay, isama nyo sa magulang. Isama nyo rin sa pagpapalaki sa bata na hindi maganda yung ganun. Tapos pag dumating, meron pang ibang magulang, iko-complain mo sa kanila, ikaw pa yung aawayin. Huwag nyo i-baby yung anak nyo pag mali. Lalo na pag sa school. Di ba sa school minsan, ganyan din yung pagsasabihan ng teacher magsusumbong. Kaya nung araw, alam nyo mga kababayan, nung araw, di ba pag may ginawa kang kagaguhan sa school, takot na takot kang malaman ng nanay mo eh. Kasi alimbawa, pinagalitan ka sa school, pinalo ka ng teacher. Hanggat maaari ayaw mong malaman ng nanay mo yun eh. Kasi alam mong may part 2 yun eh. Di ba? Ibang-iba na ngayon eh. Ngayon, pagka napagalitan mo kahit hindi mo sinaktan yung bata, pag napagalitan mo lang yung bata nagsumbong sa nanay, susugurin ka ngayon ng nanay eh. Yung mga teacher dyan, di ba? Ganun ngayon. Samantala nung araw, pagka pinalo ka ng teacher or kinurot ka ng teacher o sa tenga, pag piningot ka sa tenga, ang sakit nun. Pero titiisan ng bata yun na hindi isabi sa nanay kasi alam niya na ang iisipin ng nanay may ginawa talaga siyang katarantaduhan. Hindi malayong-malayo na ngayon. Kasi magkakampi ang nanay at teacher dati nun eh. Di ba? Parang kahihiyan sa kahihiyan sa pamilya yung pag nalaman mong napagalitan yung anak mo na ikaw kasi napakukulit mo, di ba? Pagagalitan mo pa yung anak mo nun eh. Ngayon, ba't mo ginaganyan ng anak ko? Ba't mo come on, di ba? Yun lang naman. Next topic tayo. Next topic. Sabay shift eh, no? Ano ba to? Jinggoy Estrada muling nadawit sa issue ng korupsyon. Handa raw makipagharap sa paratang. Tingnan nga natin. Tila kakabit na ng pangalan ni Senador Jinggoy Estrada ang kontrobersya. Sa ikatlo kasing pagkakataon, nadadawit na naman siya sa anomalya. Yung una nito yung sa wedding, di ba? Kasama niya yung tatay niya. At guilty yata silang dalawa doon, tama? Guilty silang dalawa doon eh. Pinardon lang sila ni GMA yata. Tingnan nga natin para maka-make sure. Jinggoy. Oo. Napardon sila ni GMA noong 2001. Na siya sa plunder. Kasama yung tatay niya. Ito ay regarding yata sa wedding to eh.
Tapos, ano sila, di ba? Saan ba yun? Basta yun, nagka-issue sila dati, di ba? Na-pardon sila ni GMA. So meaning, ano siya doon, guilty na siya nung time na yon. Then nagkaroon na naman siya ng ay hindi, clear pala si Jinggoy nun dati. Sorry. Si tatay niya pala si tatay niya pala yung nakalagay dito Jinggoy Estrada was cleared. But his father, President Estrada, was convicted and pardoned later on by former President GMA. Sorry ha. I stand corrected. Tapos yung si Napoles, 'di ba, nagkaroon din siya ng issue. Sa atin tayong mga Pilipino, I mean, hindi ba tayo natututo? Hindi, let's say, na-clear nga naman siya, pero, hindi ba tayo, na, syempre tatay niya na guilty, di ba? Parang imposible namang paniwala. Siguro nung time na ito ay na-clear, walang sapat na ebidensya lang sa kanya. Hindi ba sumagi sa isip natin na baka mamaya, di ba? Dahil pangatlong beses na ito kay Napoles yung pangalawa, di ba? Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Senator Jinggoy Estrada, the bad one came. Nag-umpisa sa biruan sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal na muntik nang mauwi sa pikunan. Silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. So, safe ka. Safe ka na. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Diba? Pero napika na sa Estrada nang idawit ni Engineer Bryce Hernandez ang pangalan niya sa pagdinig sa Kamara. Tumanggap daw ang senador ng kickback mula. I'm a victim of my past, a vulnerability which my acquittal has not erased. I am the convenient national punching bag, the handy scapegoat, the favorite whipping boy, the easiest target. Ika nga. Hindi I mean, ano naman ang mapapala? Ito, wait lang ha. Real talk lang. 'Di ba? Hindi, yung mga nagtatanggol kay Jinggoy, kay Senator Jinggoy, welcome naman kayo sa mag-comment dyan sa baba. Sa akin lang, ano yung mapapala pag dinawit siya? I mean, may threat ba kay Jinggoy Estrada? Na kailangan pabagsakin siya? I don't think na walang basihan or for the sake na lang. Yung katulad ng sinabi niya, mema lang. I don't think so. 'Di ba? Parang hindi ko nagigets ba't kailangan ikaw pa sa dinami-dami dyan ikaw dahil may history ka. Pwede naman magdamay ng iba dyan. Si Chis Escudero, 'di ba? Mas yun, mas prone yun sa ganyan dahil napatunayan na may nag-donate doon na 30 million sa kampanya niya, 'di ba? Pero ikaw, 'di ba? Tsaka kung alam mong ikaw ang magiging target, bakit ka pa tumakbo bilang senador? Ano yung paglalaban mo kung ayaw mo ng ganyan, 'di ba? Sa flood control project sa Bulacan. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang kanyang SOP dito ay 30%. Grabe, no? As per our District Engineer Henry Alcantara. I have been jailed. I have been vilified, crucified,
At sa kabila ng lahat, binoto pa rin ng mga tao. Alam mo nangyayari sa Pilipinas? Yes, yung argument na hindi naman napatunayan kasi nga cleared, 'di ba? Or kay Napoles, 'di ba? Rin siya, nakawala din. Hindi naman, pero kahit na the fact na nadadawit kayo doon, at least kahit paano magkaroon tayo ng reservations Itong tao na to lagi nadadawit doon. Parang worth it pa ba to iboto? Na at the same time, may groundbreaking bang ginawa yan si Jinggoy? Diba? Pero karapatan kasi ng tao yun na iboto siya Pero wala lang, nagtataka ako na sa kabila ng lahat ng issue na nagawa niyo pang shadean sa sa balota. Ano ba yun? Dahil wala na kayong ibang mapili kasi kilala yung pangalan niya, Estrada, ganon. Don't know. Sa Pinoy. And publicly humiliated. But I will never allow the likes of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan, hindi ako. Hindi ito ang unang pagkakataon na makaladkad si Senator Jinggoy sa isang kontrobersiya. Nakulong na siya noong Abril ng 2001 kasama ang kanyang ama na si Noy Pangulong Joseph Estrada na nakasuhan ng plunder. Pero napalaya makalipas ang 2 taon at kumandidatong senador noong 2004 at nanalo. 2007, acquitted siya sa kaso. Pero noong 2014, muli siyang nakulong. Tapos madawit sa multimilyon peso pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. Matapos Dito naman ako nagtataka. Bakit si Napoles lang ang nakulong? Malinaw na kaya siya nagkapera doon dahil sa politiko. 'Di ba? Ano yung technicalities na meron doon? manong ilagay sa mga bogus na proyekto ang kanyang PDAF na nagkakahalagang 183 milyon pesos. Nakapagpiyansa si Estrada at pansamantalang nakalaya noong 2016 habang dinidinig ang kaso sa Sandigan Bayan. Tumakbo siya muli bilang senador noong 2022 at nanalo. Enero ng 2024, binasura ng Sandigan Bayan ang kasong plunder kaugnay ng PDAP scam. Pero guilty sa kasong direct at indirect bribery. Ang nasabing mga kaso ay nabasura rin noong Nobyembre. Kaya hindi niya maiwasang biruin si Senator Robin Padilla sa isyu ng pagkakakulong ng tinagurian noong bad boy ng pelikulang Pilipino. Senator Robin, ilang taon kayo nakulong? Po? Ilang taon kayo nakulong? 3 taon at kalahati po. Opo. Kasi napapansin ko yung nakukulong na yung senador. Si Estrada Uy, totoo yun ang nagmosyon sa Blue Ribbon Committee para ipakontep si Hernandez at malagay. Pero si Robin Padilla, illegal possession yun Illegal possession si Robin Ang nagmosyon sa Blue Ribbon Committee para ipakontep si Hernandez at malagay sa kustodiya ng Senado. Kaya suspetsa niya, niresbakan lang siya ni Hernandez. Sa kanyang social media post, binalik ni Estrada ang tanong, kung safe kaya tayo? Caption sa kanyang posted na larawan ng mga batang Tereredon at Bryce Hernandez na magkaklase raw sa Lourdes School of Quezon City. Nako, nagsasaliksik na siya, no? Nagsasaliksik na si Pero weak argument ito Ito si Terry Redon na to, ito yung namumuno yung sa Kongreso, no? Sa investigation, tapos si Bryce ang magkaklase. Ano to, weak tong argument na to. Halatang name-personal na si Jinggoy. 'Di ba? Porkit magkaklase. So meaning Jinggoy yung mga kaklase mo din dati noon, corrupt din? Same logic? I don't think so. 'Di ba? Ano naman ngayon kung magkaklase sila, 'di ba? Bagay na itinama naman ng ilang netizen na batchmate ang dalawa at magkaibang section sila. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Sko Pilipinas. Ganyan lang ba? Buti nga si Bong Revilla hindi pumasok Pero ikaw, kayo,
mga nakikinig sa akin, ano, kung darating ang time, baka tumakbong presidente yan si Jinggoy, boto nyo kung gusto nyo. Diba? Choice nyo yan eh. Kung trip nyong lumubog ang Pilipinas eh. Inuulit ko ha, hindi ko sinasabi na guilty yan, 'di ba? Na-acquit nga daw eh, 'di ba? Who knows kung bakit siya na-acquit, dahil sa technicalities ba or alam nyo na kung ano pa man ang dahilan. Pero the fact na yan ay nasangkot na, magdalawang isip na tayo. Hindi naman porket hindi mo binoto yan ay naniniwala ka ng may kasalanan eh. Maging safe lang tayo. Kasi maraming factor kung bakit ka na-acquit. Hindi porket na-acquit ka eh wala ka ng kasalanan. Pwede kasing yung pagiging guilty mo eh hindi beyond reasonable doubt. Yung walang bahid ng pagdududa. Or halimbawa, sa technicalities ka nakalaya. May mga ganong kaso eh. Yung sa technicalities. Doon tayo magkakatalo eh. For example, no, totoong may nangyaring krimen pero yung nagdidemanda ay walang legal standing. Pwede yun. Technicalities. Kayo na lang, bahala kayo. Ano nyo pa rin yan. Pagpapasya nyo yan. Pero sana, bawasan na natin ang katangahan natin. Hindi dahil sa pangalan. Biruin mo, no? Katulad nun, ayoko naman husgahan yung anak ni Manny Villar. Yung babae. Feeling ko binoto lang yun dahil sa apelyido eh. Ganon din sila Nancy Binay dati. Dahil Binay, iboboto. Alam mo yun, dahil sa apelyido lang, yun ba yung may pamantayan natin? Kung totoo lang, may tatakbong kandidato na hindi natin kilala. Mabilis na ngayon malaman kung sino siya eh. Pwede namang i-search nyo may Google naman eh. Kung ano yung mga nasangkot na issue dyan sa kandidato na yan or di ba? Madali na ngayon. Hindi katulad nung dati na ang paraan mo lang para makilala yung kandidato ay pakinggan yung speech niya. Doon sa speech na yun, hindi naman niya masasabi kung may past na siya na nakasalanan di ba? Alang nga sabihin niya doon, ako po ay nakulong dati sa kasong shoplifting. Hindi niya sasabihin yun syempre. Pero ngayon kasi, ayan pag halimbawa, let's say Jinggoy, no? Pagka tiningnan mo Wikipedia excuse me, masisearch mo naman na kung ano yung mga kinasangkutan niya dati. Yung siya, naging vice mayor siya ng San Juan, naging mayor siya ng San Juan, arrest and detainment, nandiyan naman lahat yan. Pwede mo na i-fact check lahat yan eh. Yung mga nangyari dyan eh. Diba? Madali na ngayon sa panahon. Hindi ko alam maintindihan ba't ayaw gamitin ng Pilipino yung utak nila eh. Anyway, katulad na sinabi ko, bahala kayo. Diba? So yan lang mga kababayan ko. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.